Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay nako mga kababayan, pag-usapan ho natin itong mga nakarang araw, hindi ho natin natatalakay ito eh. Madalas ho natin mga natatalakay nung nakaraan, ito hong si Robin Padilla 2.0. Kadala niya naman ho itong tinaguriang tinatawag ngayon na Robin Padilla 2.0. Ha? Yung ibubuhos niya na raw itong buong ano niya. Ano na raw ito? Ito na raw ang last hora niya. Ito na ang aking huling hora. Galing eh, no? Parang sa pelikula lang. Walang iba, palakpakan natin. Mr. Philip Ipe Salvador. Palakpakan natin. Baka sabihin hindi maganda introduction. Ganda naman introduction natin, di ba? Robin Padilla 2.0, di ba? Ganda naman. Yung mga nakaraan, yun ho ang ating pinag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan naman ho natin, etong si, ano ba pwede tawag dito? Robin Padilla 3.0? Ano ba? Oh my goodness. Yung dating nagsasabi na ano daw gagawin niya Senado, wala naman daw siyang alam sa batas, di naman daw siya abogado. Pero bandang huli, tumakbo pa rin. Wala raw siyang alam, sabi niya. Wala akong alam. Wala akong alam manloko ng kapwa. Wala akong alam magnakaw. Wala akong mag-ano. Wala raw siya alam na magnakaw. Hindi pa namin alam. Hindi ka pa naman nakakatungtong eh. Ha? Hindi pa namin alam. Paano namin malalamang magnanakaw ka sa kaba ng bayan? Hindi ka pa naman napupwesto, di ba? Okay tayo mga kababayan, mga kanalize. Pag-usapan ho natin. Palakpakan natin, mga kababayan. Palakpakan natin. Willie Revillame. Ganda introduction ko sa'yo, sir, ha? Baka magreklamo ka pa. Okay, ito, mga kababayan. Nako, ha? Magkano na kayo nagagastos ni Willie, ano? May 1 billion na kaya. Tingin niya, meron na kayang 1 billion ang ano rito, meron na kayang 1 billion ang gastos nito magmula nung nagsimula ang kampanya. At ito mga kababayan, si Philip at si Willie Revillame, parang nakikitaan natin lagi mataas ang emosyon pag nagsasalita. Ano? Parang nakikitaan natin na may konting parang may tinatawag na anger management. Parang laging mataas yung emosyon, parang laging galit, parang laging high blood. Ano? Si Ipi lang, bawat tungtong sa entablado, sigaw ng sigaw. Di mo malaman kung Di mo malaman kung bakit eh. Hiyaw ng hiyaw sa entablado eh. Kala mo may sakit na gigil eh. Ito naman si Willie. Noong nakaraan ho, viral trending ho yung kanyang video na kung saan nandoon siya sa kanyang nandoon siya sa may sasakyan na kung saan ginagamit nila kapag nakakampanya. Hagis ng jacket dito, hagis ng jacket doon. Pero makikita mo sa mukha ni Willie hindi na swak yung aura ng mukha niya sa ginagawa niya eh. Hindi na swak, kumbaga parang nagbibigay na lang ng jacket dahil yun ang purpose doon. Kaya pinagawa yung jacket, ipamigay. Pero pinakikita niya na aura sa kanyang mukha niya, parang hindi na siya masaya, no? Parang nananawa na agad. Parang nananawa na agad, parang nauumay na agad. Kasi noong una nag-viral trending din ito, nagkaroon ng video na kung saan meron yatang isang sa kalsada, may magpapapicture sa kanya, medyo hindi niya ata gusto ang amoy tsaka itsura. Lumayo, umalis. Siyempre, pag naglingkod ka sa taong bayan,
Walang pinipiling amoy yan, di ba? Walang pinipiling amoy, itsura ng tao. Kasi maglingkod ka sa taong bayan, ano man ang itsura niyan, damit niyan, karakter niyan, ano man ang amoy niyan, nanlilimahid man o mabango, o amoy putok man o... Hindi, minsan may ganun eh. Dahil sa klase ng uri ng trabaho, lalo na especially laging nasa lansangan. O pag naglingkod ka sa bayan, hindi mawawala, makakasalumuha ka ng ganyan. O nakita ko si Willie umalis, hindi nagpa-picture doon sa hindi niya hinayaan makapagpa-picture sa kanya yung lalaki. O, nag-viral trending siya ron. Ngayon, may viral trending sa kanya ulit na isang video. Nagbibigay siya ng jacket, nagbabato, na iba na yung mukha niya, parang nakasimangot na. Parang bang di na siya masaya. Although nagbibigay siya ng jacket. Nakita pa ron sa eksena na pinalo niya yung kamay. Pinalo niya. Parang may palusot yata siya rito about sa senior. Parang ano yata. Mali naman yun. Kung sakaling totoo yun. Meron daw sa parang inaanong senior. Pwede ka naman magsaway na ang puhunan mo bibig. Ba't ka mga hampas, di ba? Body contact na yun eh. Ba't hampasin mo yung kamay ng tao? Kung meron mga naiipit na senior o ano dyan, kasalanan nila yun. Ba't sila naikipagsiksikan yung dami-daming tao? Yeah. Hindi maiiwasan niya. Kasi minsan pag ganyan karaming tao, minsan yung puwersa ng katawan, hindi mo na alam saan nanggagaling eh. Kung nanggagaling sa likod. Kasi nagwe-wave yung katawan ng tao dyan eh. Kung ayaw nyo may walang maipit, kung ayaw nyo walang maano, huwag kayong lumabas, huwag kayong magpakita sa tao. Yeah. Pero lang simple eh. Pero yung papaluin mo yung mga kamay nung nasa harap mo tao, mali na yun, body contact na yun, nangahampas ka na eh. Mali yun. Tumatakbo ka pa namang ano, may tinatakbo ka pa namang posisyon sa gobyerno. Ganun ang attitude mo. Tingnan niyo itong video. Viral ang videong ito ni Willie Revillame na tila nag-attitude, galit at mainit ang ulo habang namimigay ng jacket sa mga tao para sa kanyang kampanya sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Iboboto niyo ba siya? Viral ang videong ito ni Willie Revillame na tila nag-attitude, galit at mainit ang ulo habang namimigay ng jacket sa mga tao para sa kanyang kampanya sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Wala na, parang di na masaya si Willie. Although nagbibigay ng jacket, parang hindi na siya masaya sa ginagawa niya eh. Parang nakasimangot na, no? Hindi, baka naman pagod. Or hindi niya na kaya, mainit sa labas. Kaso yung iba kasi, yung ibang politiko, kahit naman mainit, pagod, nakatawa pa rin eh, di ba? Nakangiti pa rin eh. Ang si Willie rito parang nakasimangot na. May interview ito kay Boy Abunda, mga kababayan, mga ka-analyze. Hindi ko pa natatapos eh. Pero, meron siyang isang video na kung saan inamin niya na nalulung yata siya sa sugal. Nakapagpatalo siya ng 1 billion. 1 billion. Putik, 1 billion? What the f... Nangyari yun? Ito. Ito. Totoo ito, legit itong balitang ito. Pakinggan nyo. Inamin naman ni TV host and senatorial candidate Willie Revillame na natalo siya ng mahigit 1 bilyon sa kasino. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan kahapon, sinabi ni Willie Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoong nananalo pagdating sa sugal. Hindi na ngayon. Hindi Yun na. ang aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam Bakit po? May natuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang... Mali ka dyan. Mali ka sa isang bagay
na kinakailangan maranasan mo muna bago mo matutunan. Bakit ako? Hindi ako sugalero. Bata pa lang kami, pinagbabawalan na kami ng magulang namin mahawak ng baraha. Paano hindi namin matutunan ang sugal? Unggoy-unggoyan nga lang eh, yung bumubunot ng baraha tapos magkakamuka, tapos ilalapag. Tapos kung sino matira, makako ng baraha, pahiran ng uling. Yun nga lang, di kami pinapayagan eh. Kaya simula na yan eh, pag nakagamit ka na ng baraha, simula na yan eh. Oo. Pero kahit hindi ako naging sugalero, hindi ako mahilig sa sugal, alam ko na hindi mabuti yan. Mali yung sinasabi mo na kinakailangan maranasan mo muna bago mo malamang mali. Mali yun. Bakit ko nasabi? Nakakapanood ako ng mga balita eh. Nakakapanood ako sa mga social media na hindi talaga magandang sugal. Maraming nalululong, maraming naghihirap dyan. Maraming nakakapagpatalo ng pera na nauwi sa walang kakwenta-kwentang bagay. Alam ko eh. Pero hindi ako naging sigulero, hindi ko naranasan niya. Pero alam kong mali. Alam kong walang mangyayari. Hindi mo katulad, kinakailangan maranasan mo muna bago mo malamang mali. Ang klaseng utak yan. Narinig yung paliwanag niya? Oo. Narinig yung paliwanag niya? Nanalo dyan. More than $1 billion na natalo Oo. Teka lang. ko dyan. Wow. Ulitin ko ha. Sa panayam sa Tingnan nyo. programang Damdamin Bayan kahapon, sinabi ni Willie Revillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoong nananalo pagdating sa sugal. Hindi na ngayon. Hindi Hindi na. na aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam mo Bakit po? May natuto ko. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. What? Isipin mo. Kailangan niya pa manaranasan bago matuto. Hindi ba pwedeng ang isang bagay, hindi mo pa nararanasan, alam mo na na mali. Diba? Kasi makakapunod ka ng mga balita eh. Bagay, kanya-kanyang utak yan, Sir Willie. Diba? Tuloy natin. Lang nananalo dyan. More than $1 billion na natalo ko dyan. Wow. Yes. Talaga, ha? Totoo yan. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Oo. Alam mo, parang drugs eh. Ma-addict ka. And then one day you will decide, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Kawawa naman si Willie, no? Kinakailangan maranasan niya pang isang bagay para malaman niyang mali. Ay, hindi tama. Natalo kasi siya ng $1 billion. Kaya siguro naisip niyang mali. Pero siguro nung mga hindi pa siya natatalo, milyon-milyon pa lang, hindi pa niya naranasan. Kailangan matalo muna pala siya ng $1 billion bago niya malamang mali. Ano? Ako, huwag niyong gagayahin si Willie Revillame, mga kababayan. Ha? Huwag niyong i-practice sa sarili niyo na kailangan maranasan niyo muna, mangyari muna sa inyo para malaman yung mali. Huwag ganon. Dapat alam niyo na agad yung pinapasok yung mali para di kayo magkamali. Yan ang tama. Diba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.